Narating ni Miguel ang mahiwagang bundok ng Tatarot na tinutukoy ni Padre Martin. Ang puok na tila paraiso, kung saan ang mga nilalang na nananahan ay magaganda at pawang may mga pakpak. Bagaman at may pakpak din siya, pakiwari ni Miguel ay naiiba pa rin siya sa mga nilalang na naroon, pagkat ang mga pakpak ng mga ito ay pakpak ng mga insekto. Tulad ni Kalipa at ng ama nito, si Kalipa ay ang babaeng nakatagpo sa kanya sa isang puno sa bungad ng Tatarot. Ang mga pakpak nito ay napakaganda, pakpak ng isang parparo na may iba't ibang kulay ng tila bahaghari. Lalong tumitingkad ang kulay nito tuwing nasisinaga ng araw. Ang pakpak naman ng ama nitong si Abisag ay kulay tsokolate na may guhit ng matingkad na itim sa gitna at mga gilid. Ang mga katungkulan ng mga nakatira doon ay base sa kanilang kalikasan. Tulad ng mga taong alitaptap, sila ang mga bantay at nagsisilbing mga ilaw sa dilim ng gabi. Napansin din ni Miguel na bukod sa liwanag ng buwan at mga taong alitaptap, ay may mga maliwanag ding amag sa bawat sulok ng mga bakuran sa mga bahay ng mga tao sa Tatarot. Mayroon din ito sa palibot ng munting nayon ni Kalipa, na waring nagsisilbing guwit sa mga hangganan ng buong lupain ng mga ito. Yan ay mga mahiwagang ilaw na ibinigay ng aming mga kaibigang mamato. Ang paliwanag ni Tamaro, isang mangdirigbang taong tutubi na may mga pakpak na kulay mamula-mulang talong. Sa kabila ng magandang pagtanggap kay Miguel ng mga tao doon, ay tila may kung ano pang kulang siyang nararamdaman. May mga tanong na hindi pa rin nasasagot. Subalit isa lang ang natitiyak niya, kakaiba pa rin siya sa bagong mundong kanyang narating. Ayon kay Tamaro, dating payapa ang bundok ng Tatarot, malayo sa mga mapanaliksik na mata ng mga tao sa kapatagan. Nababalot kasi ito ng makapal at engkantadong hamog, kaya hindi naglalakas loob ang mga tagapatag na pasukin ang bundok na sa tingin nila ay isang mapanganib na kasukalan. Ngunit isang araw umano ay dumating ang dalawang dayo, ang magkapatid na Aeros at Azael, na may dugong bughaw mula sa kaharian ng Aeronia. Tulad ni Miguel, may mga pakpak din ang mga ito ng isang ibon. Si Aeros ay may pakpak na kulay pula at si Azael ay kulay puti. Umibig din si Aeros sa pinakamagandang dalaga ng Tatarot, ang anak ng kanilang pinuno, si Kalipa, na hindi kumupas ang ganda at kabataan kahit daan taon na ang nakaraan. Ang katangiang ito ay taglay hindi lamang ni Kalipa, kundi ng lahat ng mga taga-Tatarot. Napakabagal ng kanilang pagtanda at umaabot ng ilang daang taon ang kanilang mga edad. Isang mahusay namang mandirigma ang dayuang si Aeros, bagay na nagpaibig din sa dalagang taga-Tatarot. Tulad ng kapatid nitong si Azael, ay mabait din ito at magandang lalaki. Kung kaya't hindi nakapagtataka na umibig din kay Aeros ang kaisa-isang anak na babae ng punong mandirigma ng kaharian ng Aeronia. Tumakas si Aeros sa kasal nito sa dalaga at nagtungo sa lupain ng kaibigan ng kanilang kaangkan, ang bundok ng Tatarot. Subalit nalaman ito ng kanilang punong mandirigma na si Marduko. Labis itong nagalit sa ginawang pamamahiya ng binata sa kanyang anak, at lalo itong nagalit nang malaman itong magkatipa na pala ang prinsipe at ang anak ng pinuno ng mga taga-Tatarot. Sa pamumuno ni Marduko
ay nilusob ng mga tauhan nito ang palasyo ng Aeronia. Pinaslang nito ang hari at reyna at kinubkob ang buong kaharian. Pagkatapos ay isinunod nitong nilusob ang bundok ng Tatarot, kung saan tumigil pansamantala ang dalawang prinsipe. Ayon kay Tamaro, naging madugo umano noon ang labanan sa pagitan ng mga taga-Tatarot at ng mga tauhan ni Marduko. Marami ang nalaga sa kanila pagkat masanay sa digmaan ang mga Aeronian. Napatay sa digmaan si Aeros at tinangay naman ng mga Aeronia si Hazael at tinanggalan ng pakpak. Itinapon nila ang kawawang binata sa kapatagan at tuluyang inangkin ni Marduko at ng kanyang anak ang kaharian ng magkapatid. Ayon naman sa binatang taga-Tatarot, ay isa umano sa kahinaan ng mga Aeronians ay ang kanilang pakpak. Nawawala ang kanilang mga alaala at kapangyarihan pag naputol ang mga ito. Hindi maunawaan ni Miguel kung bakit parang nasaktan siya matapos marinig ang salaysay ni Tamaro. Parang may kakaibang lungkot na biglang bumalot sa kanyang buong pagkatao. Gusto kong makita ang kaharian ng Aeronia, pabigla niyang sambit. Gustuin mo man ay di na maaari. Ani ni Abisag, ang pinuno ng mga Tatarutans at ama ni Kalipa. Binalot na ni Marduko ng mahika ang buong Tatarot. Ngayong nakapasok ka na rito, ay di ka na makakalabas pa. Lahat kami ay nakakulong sa bundok na ito. Paliwanag nito sa kanya. Ngunit nakapasok po ako. Maaari din po ako makalabas, ani ni Miguel. Isa pa yan sa aking palaisipan. Mula kasi nang balutin ni Marduko ng mahika ang bundok na ito, ay wala pang nakapasok na dayo rito maliban sa iyo. Ang mga taga rito na napagsarhan ng lagusan at naiwan sa labas ay hindi na nakapasok pa. Ang iba ay namatay sa pagtatangka. Ang iba ay napilitang itago ang mga pakpak upang makapamuhay sa kapatagan. Tila naguguluhan ding tugon ni Abisag kay Miguel. Lalong napaisip si Miguel kung ganoon nga na siya pa lamang ang nakapasok sa Tatarot mula nang mabalot ito ng mahika, ay maaaring may paraan upang makalabas din siya sa pook na iyon. Kung nagawa niyang makapasok, tiyak na magagawa niyang makalabas. Kailangan lang niyang malaman kung paano at kung saan ang lagusan palabas. Nag-aalala na din kami, Miguel, para sa mga tagapatag. Darating ang panahon na mawawala ng buhay ang lupain nila, pagkat ang mga biyayang nagmumula sa bundok na ito ay hindi na nakakarating sa kapatagan dahil napipigilan ng mahika, anang pinunong si Abisag. Sa narinig ay lalong nagsumidhi ang pagnanais ni Miguel na makahanap ng paraan kung paano makaalis sa bundok na iyon. Kawawa ang mga tao sa kapatagan kapag nagpatuloy pa sa mahabang panahon ang sitwasyon sa mahiwagang bundok na iyon. Kinagabihan ay sumama siyang nag-ikot-ikot sa kaharian. Naisipan niyang yayain sa Tamaro sa may batis kung saan siya unang nakita ni Kalipa. Napansin niya na iba ang kislap ng amag ng mga mamato sa lugar na iyon. Mas matiting ka dito pag nasisinaga ng buwan. Ngunit ngayong gabi ay bagong buwan o new moon. Napaisip siya kung bakit tila malakas ang sinag ng buwan sa parteng ito. Kumikislap-kislap kasi ang mga amag na nakaguwit sa lupa na nagtatakda ng hanggana ng teritoryo ng mga Tatarutans. Ibig sabihin, iyon din ang hangganan ng mahika ni Marduko. Dala ng masidhing kuryosidad at pagnanais na makalabas, ay sinubukan niyang ihakbang ang mga paa palabas ng hangganan.
Ngunit tila siya ay tinamaan ng isang malakas na kidlat. Napaurong siya sa lakas ng enerhiyang nararamdaman niya. Napalapit naman sa kanya si Tamaro nang makita ang bahagya niyang pagtilapon palayo sa hangganan. "Nasaktan ka ba?" Nag-aalalang tanong nito. "Malakas nga ang pwersa ng mahika na nakabalot dito," sambit niya. "Huwag ka na kasing magpumilit pa. Tayo na." Yaya nito sa kanya. Ngunit sa isip ni Miguel ay hindi siya sumusuko. Malalaman din niya ang paraan at makakalabas din siya sa bundok na iyon at matutulungan niya ang mga kaibigan na maging malaya mula sa mahika ni Marduko. Matapos matiyak na nakauwi na si Tamaro sa kubo nito, ay patalili siyang nagbalik sa kanilang pinanggalingan. Muli niyang sinubukang lumabas sa hangganan at ngayon ay inuna niya ang kanyang kamay. Hinintay niyang makaramdam siya ng tila pagtama ng kidlat at naramdaman niya nga ito. Ngunit napansin niyang mahina lamang ito kumpara kanina. Muli siyang umatras at huminga ng malalim at inilabas ang kanyang mga paa. Ngunit katulad kaninang kasama niya si Tamaro, ay malakas muli ang tila kidlat na tumama sa kanya. Tinitigan niya ang baba ng hangganan. Malakas ang kislap ng mga amag. Bigo siyang muling bumalik sa kanyang kubol. Naisip niyang marahil ay babalik na lang siya sa ibang araw, dahil maaaring hindi tama ang oras. Hindi man makalabas ang mga taga-Tatarot ay panatag ito kahit paano, sapagkat wala nang nagtatanggang sila ay lusubin. Kahit ang mga taga-Erunya o ang karatig nilang kaharian ng Masagara, ang kaharian ng mga unlo. Kabilugan ng buwanang muli niyang balikan ang hangganan. Ngunit nagulat siya nang makarinig siya ng mga yabag ng mga kabayo. Inakala niyang mga tao ito na nakasakay sa kabayo na palapit sa hangganan. Ngunit nagkamali siya. Isang grupo pala ito ng mga Centauro. Nakita rin siya ng mga ito at tinangka niyang lumapit, ngunit nag-alala siya sa maaaring mangyari kaya kinausap niya ito sa malayo. Nagtaka din ang mga Centauro. Akala nila ang Tatarot ay isang kaharian na wala nang nakatira at isinumpa. Matagal ng panahon silang nagpaparot paparito sa mga hangganan nito ay wala silang nakita ni isang nilalang. Ngunit ngayon ay may nakikita silang isang taong may pagpak ng ibon na tagana sa ginto. "Maaari bang malaman kung paano ka nakapasok sa patay na kahariang iyan?" Tanong ng isa sa mga ito. "Hindi ko alam," sagot niya. "Ngunit nagkapagtataka sapagkat kami ay hindi makapasok dyan dahil tila may mahikang nakaharang mula sa loob," sambit ng isa sa mga Centauro. "Sa loob?" takang tanong niya. "Oo, sa loob mismo ng kahariang iyan nagmumula ang pwersa ng mahika," paliwanag ng isang babaeng Centauro. "Kaya paano ka nakapasok dyan?" Urirat pa ng isa. "Hindi ko rin alam," tugon niya. At matapos magalang na nagpaalam sa mga Centauro, ay nagmamadaling lumipad na siya pabalik sa kanyang tinutuluyang kubo. Kung ganoon, saan o kanino nagmumula ang pwersa? Tanong niya sa sarili. Nang mga sumunod na araw ay minasdan niya ang kilos ng bawat isa. Nais niyang malaman kung sino ang taksil na nagkakanulo sa buong kaharian. Bawat galaw ng mga naroon ay pinag-aaralan niya. Nang gabing iyon ay gabi ng pag-alala sa yumaong katipan ni Kalipa na si Airos. Ginugunita ng mga taga-Tatarot ang kadakilaan ng pag-ibig nito
at kabayanihan sa pamamagitan ng seremonya. Nagbahanda ng mga masasarap na prutas at nakakalasing na pulot ang pinunong si Abisag. Naglabas din ang bawat sambayanan ng mga malinamnam na tinapay na gawa sa bahay pukyutan at saging. Habang nagkakasiyahan ay nagkakaroon ng pagkakataon si Miguel na masdan ang bawat isa ng hindi ng mga ito napapansin. Ngunit napaisip siya nang mapagmasdan ang kwintas ng pinunong si Abisag. Naagaw nito ang kanyang atensyon. Kumikislap kasi ito nang tamaan ng sinag ng amag, kung kaya't pinakatitigan niya ito. Isa sa kakayahan ni Miguel ang makita ng malapitan ang isang bagay kahit malayo kapag naisin niya. Kaya't napagmasdan niya ng gusto ang suot na kwintas ni Abisag nang hindi nito namamalayan. Doon lang niya napansin, nakahawig ng mga ukit nito sa gitna ang ukit sa kanyang singsing. Hindi ito mapapansin sa unang tingin, ngunit kung titigan ay magkapareho ang mga ito. At tinanong niya ang pinuno kung saan galing ang kwintas. Bigay ito ng hari ng mga Aaronians noong panahong wala pang sigalot ang dalawang kaharian. Tugon nito. Ngunit ayon dito, ang singsing umano na pantatak ng hari ay suot ng tagapagmanang si Hazael bago ito nawala ng pakpak at itinapon sa kapatagan, at napatango na lang si Miguel. Hindi niyo po ba nakita ang singsing ni Hazael nang narito pa siya sa inyo? Muli niyang tanong. Hindi nagtagal si Hazael dito. Dumadalaw lamang siya ng madalas kay Aeros. Si Aeros ang nanirahan dito, at dito na rin namatay dahil sa biglaang paggubkob ni Marduko sa Aeronia at paglusob sa Tatarot. Paliwanag nito. Hindi namin napansin ang singsing, sapagkat hindi iyon isinusuot ni Hazael kapag narito siya. Nakalagay lamang ito sa kanyang maliit na lukbutan. Sabat naman ni Kalipa. Bakit mo na itanong? Takang tanong naman ni Punong Abisag. Wala po. Tangi niyang sagot at di na umimik pa. Sa isip ay naglalaro ang mga katanungan. Sino ba si Padre Martin? At alam niyang ang singsing na nasa kanya, nabigay nito ay ang singsing ni Hazael. Nasaan na si Hazael? At ano ang kaugnayan niya rito? At paano napunta kay Padre Martin ang singsing ng tagapagmana ng Aeronia? Paano at ano ang kaugnayan ng singsing niya at ng kwintas sa mahika ni Marduko? Paano niya napapalaya ang kaharian ng Tatarot? Sumakit ang kanyang ulo sa mga katanungang iyon at halos hindi na siya makatulog. Naiidlip na siya nang may marinig siyang tinig mula ito kay Anghelo. Nararamdaman di umano nito ang pag-aalala at pagkabalisa ng kakambal, at sinabi niya rito ang kanyang mga natuklasan. Kung ganoon nga, Miguel, hindi kaya si Padre Martin ay Aaronian din? Ani ni Anghelo. Maari, pero anong kaugnayan niya kaya sa akin? Sa atin? Bakit sa'yo sana niya unang binalak na ibigay ang singsing na bigay niya sa akin? Isa pa, bakit kaya may pakpak din tayo? Tanong pa niya gamit ang isip. Anong malay natin? Baka Aaronian din tayo. Pabirong tugon ni Anghelo sa sinabi niya sa pamamagitan ng isip. Imposible ito. Parehong normal na tao ang ating mga magulang. Seryosong tugon naman ni Miguel sa kakambal. Hayaan mo na nga. Magmamanman na lang ako kay Padre Martin. Baka masagot ang mga tanong mo sa pamamagitan niya. Ani ni Anghelo bago nagpaalam sa kanya. Ngunit hindi pa rin mapigilan ni Miguel ang mapaisip sa sitwasyong kinasangkutan niya.
paanong nasa loob ang Mahika na nagkukulong sa Tatarot. Nasa kwintas ba ng pinunong si Abisag o si Abisag ba ang taksil? Pilit niyang inalala ang pagkakabigay ng pari ng singsing sa kanya. Dahil hindi nito suot iyon kundi kinuha sa loob ng bulsa sa ilalim ng suot na abito. Makakarating ka. Kung makakarating ka. Naalala pa niyang tinura nito. At paano nito nalaman ang tungkol sa bundok ng Tatarot. Kinuha niya ang kanyang singsing at biniling-biling ito. Napansin niya ang maliliit na ukit na tila titik. Napakamot siya ng kanyang ulo. Marunong siyang bumasa at sumulat. Ngunit ang mga titik ng mga ito ay hindi niya alam kung mga titik nga o simbolo lamang. Hinaplos niya ang mga titik sa kawalan ng pag-asa. Wala namang nabago sa titik. Ngunit namangha siya dahil bigla ay nababasa na niya ito. Bagamat hindi niya alam ang ibig sabihin ng mga salita, ngunit nabibigkas na niya ito. Sinubukan niyang inulit-ulit iyon upang malaman kung tama ang kanyang bigkas. Nang mga sandali namang iyon ay biglang nagising si Abisag dahil sa nararamdamang init na nagmumula sa kanyang kwintas. Nagtatakang hinubad niya ito at nakita niyang lumutang ang kwintas at tila may persa na nagdadala dito sa dako ng kubo ni Miguel. Sinundan ito ng pinuno ng Tatarot hanggang sa loob ng kubo ng binata. Inabutan niya itong nakaupo at may inuusal na salita at tumigil ang kwintas sa tapat ni Miguel. Nagulat naman ang binata nang dumikit sa kanyang singsing ang nakalutang na kwintas ni Abisag. Nang gilala sila nang lumabas ang malalaking litra mula sa napag-isang singsing at kwintas. Tila may kung anong persa din na nagtutulak kay Miguel na basahin ng malakas ang mga nakalutang na titik. Nakalabas sa kani-kanilang kubo ang mga tatarutans ng yumanigang paligid. Ang mga bantay na taong alitap-tap ay namangha. Pagkat ang mga amag ng mga mamato ay nag-iba ang kulay. Ngayon ay mahina ang mga itong kumikislap at nagpatay-sinde. Nagulat pa ang mga bantay nang dumating ang mga mamato sa labas ng kanilang hangganan, ang mga elemental na taong apoy. Bakit tila nagpapadala ng mensahe ang mga amag ng kakaiba? Tanong ng mga ito sa mga bantay. Alam ng mga ito na hindi sila makakapasok ngunit tila nagpupumiglas ang mga amag. Tila nahihirapan ang mga ito. Nakuha ng mga mamato ang mensahe. Mga lapastangang ero niyan. Di yata at sa aming mga alagang amag inilagay ang Mahika na nagkulong sa inyo sa mahabang panahon. Galit na wika ni Balkan, isa sa mga prinsipe ng mga mamato. Sino ang umuusal ngayon ng dasal ng pagpapawalang bisa ng Mahika? Tanong ng isang taong alitap-tap sa mga alaga nilang amag. Muling nagpakawala ng nanghihinang kislap ang mga amag. Sinubukan ng mga mamato na makalagpas sa hangganan. At ngayon ay mahina na ang Mahika. Nagawa nilang makapasok kahit may kunti pang persa. Agad nilang tinungo. Ang kinaroroonan ng di umano ay dayo na nagpapakawala ng dasal. Nakita nilang patapos na si Miguel sa pag-usal ng mga mahiwagang salita ng mga sinaunang Aaronian. Nawala ang pagyanig at napayapa ang paligid. Ngunit hindi kinaya ng mga alagang amag ang labanan ng dalawang persa sa loob nila. Lahat ng amag ay nangamatay at nagmistula na lamang itong mga abo. Napaluha ang pinuno ng mga mamato na si Balkan
sa naging kawawang katapusan ng kanilang mga alaga. Ngunit kahit papaano ay masaya siya para sa mga kaibigang Tatarutans. Bigla namang natigilan si Miguel nang tinatawag siya ni Angelo sa isip. Sindak na napatingin si Miguel kay Abisag at sa ibang mamato na naroon sa kanyang kubo. Paparating daw ang mga Aaronian sa kaharian ng Tatarot. Sasalakay daw ang mga ito matapos daw nalusubin ang kabayanan ng Santa Monica. Si Padre Martin at si Marduko ay iisa. Balita ni Miguel sa mga ito. Napatiimbag ang si Abisag sa narinig at kaagad siyang nag-utos sa mga Tatarutans na magsipaghanda sa nakaambang pagsalakay ng mga Aaronians sa kanila. Nagsipaghanda na rin ang mga mamato sa napipintong labanan, hindi lamang para tulungan ang mga Tatarutans na ipagtanggol ang kanilang kaharian, kundi upang pagbayarin ng mahal ang sukab ni Marduko sa pagkamatay ng kanilang mga alagang amag. Gigil na humanda si Balkan at ang grupo nito, at masosorpresa sa kanila ang grupo ni Marduko na ganid sa kapangyarihan. Ngunit tila hindi lang ang mga ito ang nasorpresa. Sila man ay nagulat sapagkat hindi lamang mga Aaronians ang dumating. Kasama ng mga ito ang mga makamandag na dilaw na taong bubuyog. Mahirap din itong kalabanin sapagkat nakakalason ang mga pantusok nito sa mga paa at likod. Sinasabi ko na nga ba? At ikaw ang binhi ni Hazael? Sigaw ni Padre Martin kay Miguel. Hindi ko lamang matiya kung si Lucio na iyong ama ang nawawalang tagapagmana ng Aeronia, sapagkat wala akong maramdamang bakas ng kapangyarihan sa kanya. Dugtong pa nito. Isa kang halimaw na nagtatago sa abito ng isang banal Marduko. Sigaw din ni Miguel dito, at nakaantabay lang ang grupo ni Balkan. Ganon din sila Tamaro. Akalain mong sa paghahanap ko kay Hazael ay ikaw ang aking nakita. Nakapagtataka ba na hindi ko suot ang singsing na pinagkaloob ko sa iyo? Ito'y dahil may dugong tagapagmana lamang ang maaring magsuot niyan. Wika nito at nanlilisik ang mga mata sa galit. Ang hangal na hari ay ipinagkaloob pa ang kwintas na simbolo ng pagiging maharlika sa mga mahihinang nilalang ng Tatarot. Hindi ko yun kailanman matatanggap. Ang aking anak ang dapat maging kapalit na reyna ng Aeronia. Kaya't hinayaan kitang makita sila upang sa huli ay malipol ko kayong lahat. Walang sino man ang pwedeng maging maharlika sa Aeronia kundi ang aking anak na si Krishna. Siya ang karapat dapat sa trono, hindi ang babaeng paru-parong iyan. Hindi ikaw! Halos baliw nitong sigaw. Lipulin ang mga mahihinang nilalang na yan! Utos nito sa mga tauhan. Sumugod na nga ang mga alagad ni Marduko, at sa unang sagupaan ay may laban ang mga Tatarutans dahil natuto na sila sa unang digmaan. Ngunit ang sumunod na sumalakay ang mga taong bubuyog. Bawat madikitan ng mga paa nito ay nalalaglag sa lupa. Hindi man sila namamatay kaagad sa laso ng mga bubuyog dahil sa mahika ni Abisag at sa panguntrang laso ng kanilang mga pakpak ay nasasawi pa rin sila sa mga sandata ng mga kalaban. Subalit hindi nasiraan ng loob sina Tamaro at ang mga tauhan nito. Nagpakawala din sila ng lason at pambulag mula sa kanilang mga pakpak. Nag-umpisa nang magtanggol din ng mga sarili ang mga grupo ng mga mamatos sa pamumuno ni Balkan. Kimkim ang galit sa sinapit ng kanilang mga alaga na walang awang ginawang kasangkapan ni Marduko.
sa kasamaan at nagpakawala ito ng mga putik na naglalagablab at nasusunog at natutunaw ang bawat kalaban na dapuan ng kanilang mga nag-aapoy na putik. Ganon din ang bawat tamaan ng kanilang mga espada. Ngunit tuso si Marduko. Dahil nagpakawala ito ng mahika sa hangin na nagpabangon sa mga napaslang ng mga alagad. Muli itong bumabangon at mas higit ng mahirap puksain. Sa kabilang dako naman ay balisa na si Angelo. Nararamdaman niya ang ligalig ni Miguel. Bigla ay bumilis ang tibok ng kanyang puso. Naramdaman niya ang hirap ng kakambal sa pakikipaglaban. Napatigil si Angelo ng tila may kung anong tumama sa kanya. At sa kinaroroonan ng labanan ay tinamaan si Miguel ng sandata ni Marduko. Mamamatay ka na! Sigaw nito sa binata. Damang-dama naman ni Angelo na nasaktan ng kanyang kapatid. Itay, hindi pa po ba tapos sa mga yan? Naliligalig na tanong nito sa amang si Lucio. Tama nga na maghinala si Marduko kay Lucio sapagkat hindi ito si Asael kundi anak nito. Huwag mo kong tarantay na anak. Ngayon ko lamang bibigkasin ng mga katagang ito. Hindi ko akalain na ang kampit at suksukang ito na iniwan umano ng itay ko para sa akin bago ito nawala ay may taglay na mahika. Natatarantang saad ni Lucio. Kundi pa dahil kay Mang Tano ay di ko ito malalaman. Dugtong pa nito. Ilang sandali rin bago nabigkas ng maayos ni Lucio ang mga salita sa tulong ng matandang manggagamot na si Mang Tano. Nang mabigkas niya ito ng maayos ay biglang binalot ng liwanag si Angelo. Laking paggamangha niya nang muling tumubo ang mga pakpak nito. Kawangis na ito ni Miguel ngayon at taganas na sa ginto rin ang bagong mga pakpak nito. Buhok lang nila ang nagkaiba ng kulay. Akmang tatapusin na ni Lucio ang pag-usal ngunit pinigil ito ni Mang Tano. Ituloy mo lang, Lucio. Utos nito sa lalaki. Nakadamama ng takot si Lucio sa biglang pag-iiba ng tinig ni Mang Tano ay sinunod niya ito. Habang patuloy si Lucio sa pagbigkas ay nag-iiba naman ang anyo ng matanda. Unti-unting natutuwid ang hukot nitong katawan at nagiging makisig itong lalaki. Nang gilalas pa si Lucio, nang biglang nagkaroon din ng mga pakpak si Mang Tano. Nagbalik din ang aking kapangyarihan. Mabuti na lamang at hindi nila alam ang tungkol sa taglay na kapangyarihan ng espadang hawak mo, Lucio. Anak. Saad nito sa namamangha at napapatangang si Lucio. Hindi na nakuhang magtanong ni Lucio. Nagulat siya nang ang kampit na kanyang hawak ay naging isang espada. Kinuha ito ni Mang Tano na ngayon ay isa ng ganap na taong may pakpak. Itay, naluluwang sambit na lamang niya. Kay tagal niyang nanabik sa isang ama. Ngunit bakit kailangan makilala niya ito sa ganito pang pagkakataon? Tayo na, Apo. Kailangan ng kapatid mo ang tulong natin. Anito sa natulalang si Angelo. Walang sinayang na sandali ang dalawa at agad silang nakarating sa Tatarot. Nasindak naman si Marduko nang makita si Asael. Bagaman nga at hinahanap niya ito, ngunit ang inaasahan niya ay isang mahina ng prinsipe at walang kapangyarihan dahil sa pagkawala ng mga pakpak nito. Ngunit ano't ang nasa harap niya ay isang Asael na nag-uumapaw sa lakas at kapangyarihan. Nagulat ka bang makita uli ako, Taksel? Buong pagkasuklam na ani ni Asael sa tila natuka ng ahas na si Marduko.
Hindi mo alam ang pagkakaiba naming mga dugong bughaw sa ordinaryong Ironian hangal. Sapagkat muling bumabalik ang aming alaala at kapangyarihan kapag tumubo uli ang aming mga pakpak. Kaya't nagkamali ka na binuhay mo pa ako at ipinatapon sa kapatagan. Sigaw pa nito. Hindi naman makapaniwala si Marduko. Di yata't nagagawa ng mga dugong bughaw ng kanilang kaharian ang maibalik ang kapangyarihan ng mga ito at mapalakas pa ng gusto kaysa sa dati. Sa totoo kasi, naging kampante siya sapagkat mahina na noon ang hari at reyna ng Ironia, kaya nagawa niyang paslangin ang mga ito. Ganon din si Aeros na hindi pa ganap ang kapangyarihan noon, kaya't napaslang din niya ito. At upang malubos ang kanyang paghihiganti noon sa kahihiyan at kabiguang sinapit ng kanyang anak, ay pinutulan na lamang niya ng pakpak si Asael upang maramdaman nito ang hirap ng buhay sa piling ng mga tao sa kapatagan. Kahit ang pagkakaalam niya noon na di naman ito maaalala ang nakaraan, ang makita at malamang nahihirapan ito ay kaligayahan sa kanya. Ganoon pa man ay hindi siya nagpahalata kay Asael na ligalig. Wala akong pakialam kung bumalik man ang pakpak mo at alaala, Asael. Mas mabuti na ngayon para mas masakit sa iyo ang pagkaubos ng iyong angkan ungas. Tungayaw pa niya sa prinsipe. Pero huwag kang mag-alala dahil isusunod na kita sa kanila. Dugtong pa ni Marduko. Hangal, alam mo kung bakit nagawa mong matalo noon ang mga magulang ko. Dahil naisali na nila ang kanilang kapangyarihan sa amin ni Aeros. Maswerte ka lang dahil hindi pa noon ganap ang aming mga kapangyarihan. Pero ngayon, pagbabayaran mo ng mahal ang ginawa mong katraidoran. Mabalasik na tugon ni Asael. Saka nito sinalakay si Marduko. Samantala, sinakluluha naman kaagad ni Anghelo ang kapatid nang makita itong nanghihina na dahil sa mga sugat at lason na natamo mula sa mga kalabang taong bubuyog. Dahil sa pagdating nina Anghelo at Asael ay lumakas ang loob ng mga tatarutans. Ngayon ay baliktad na ang sitwasyon. Sila naman tiyak ang lalamang sa labanan sa tulong ng dalawa at ng mga mamato. Muling sumiklab ang labanan nang makabawi sa pagkabigla ang mga tauhan ni Marduko. Ngunit naging mabangis at higit na naging mabagsik ang mga tatarutan sa pagtatanggol sa kanilang mga sarili at sa kanilang teritoryo. Nag-aapoy ang mga sandata ng bawat isa tuwing ito'y nagbabanggaan. Hindi man makalipad ang mga mamato, ay umaabot ang kanilang apoy sa mga kalaban. Hanggang naubos ang pangkat nito at ang mga taong bubuyog. Maging yaong mga dumating na bago mula sa Ironia na kasama ng anak nitong si Krishna. Napaslang naman ni Anghelo sa sagupaan. Nawala ang angas ni Marduko nang alisan ito ng kapangyarihan ni Asael at ikinulong sa isang bulang kristal. Ibinigay ito ng prinsipe sa pinuno ng mga mamato. Sa iyo ko ipagkakatiwala ang pagbabantay sa kulungang iyan, Balkan. Wika nito. Huwag kang mag-alala, Asael. Lilinisin ng aming apoy ang puso ni Marduko upang magbago at maging isang mabuting nilalang pagdating ng tamang panahon. Matapos ang labanan ay nagpaalam na sina Asael sa mga taga-Tatarot at bumalik na sila sa bahay ni Lucio. Humingi ng tawad sa kanyang anak si Asael. Alam niyang sabik sa ama si Lucio, ngunit ipinasya niyang iwan ito at ang asawa nang magbalik ang kanyang alaala.
Unti-unti na kasing tumutubo ang kanyang mga pakpak noon, ngunit kasabay ng pagbabalik ng alaala niya ay ang panganib na maaari silang matunto ni Marduko. Kaya't sa tulong ng isang mahika ay nagpanggap siyang isang albularyo. Itinago niya ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang mga pakpak. Ang apo niyang nakilala ni Lucio ay hindi niya apo kundi isang tatarutan na nagtatago rin, sapagkat hindi na nakapasok pa sa kaharian ng tatarot. Nagyakap ang mag-ama. Sa mga yakap na iyon, dama ni Lucio ang pagmamahal ni Asael sa kanya bilang anak. Higit man itong batang tingnan sa kanya, ay amang-ama ang kanyang pakiramdam sa mga yakap nito. Naluluha na lang ang magkapatid na Angelo at Miguel sa kanilang nasasaksiyan ng mga sandaling iyon. Ganon din ang kanilang inang si Sipa, na hindi makapaniwala sa mga nagaganap. Bago umalis si Asael, ay itinuro nito ang mahika ng pagtatago ng pakpak sa dalawang apo. Hindi pa panahon upang magbalik ang mga ito sa Aeronia. Kailangan pa sila ng kanilang mga magulang, ng kanilang ama na si Lucio. Ngunit alam ni Asael, isang araw ay uuwi sa kanilang kaharian ang kanyang mga apo. Uuwi rin sa pinanggalingan ang kanyang binhi.